ibibigay lahat sa buhay ko upang ikaw ay lubusan kong matanto. Hindi mahahadlang kahit ano pa man, pagkat ikaw ang siyang pag-asa ko. Ikaw ay higit pa sa buong mundo, ikaw ay kasama ko. Ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Kay Kristo ako ay naniniwala, lahat ay kaya kong gawin. Sa tulong niya. Amen. Praise the Lord. Punin natin mga lapang gabi siya po sa ating Beloved Choral Group. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po idadako na po sa pinakamalagang bahagi ng mga gawain ng pakikinig po ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Kaya tumayo po tayo, mga minamahal, at salita ng mahal na Panginoon dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Andy Binyas. Praise the Lord. God bless you, beloved Preacher Pervin Valenzuela. Tayo sa gamay, manalangin po tayo, mga minamahal. O po dakilang Diyos, Panginoon, maraming salamat sa dakilang magkataon, galabon sa amin, na kami sinamasama mo dito sa may sambahan, o paburin, pasalamatan, sambahin ka namin. Sa Espiritu Tuhanan, salamat sa dalangin, propeta mo na pastor, iwan naglangin sa bot yung tuning gawa ng gingang yaon, na damapan ang presensya mo. Langisan mo bang lingkod mula kung magawa, pag wala ka, Panginoon, garong kalaman ko, Panginoon, lisimod lang ganong kaaway, disturbo sa aming mga samba kayo, Panginoon, salita mo, Panginoon, cast out in Jesus right now, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, at tubuto dalion kayo, wala na tayong oras. Mga minamahal, everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, first of all, I give the highest praise, glory, honor, thanksgiving, and majesty to our loving God, our dear Resident Savior. I give them all honor and respect to our beloved and humble evangelist. We'll just admit and then prophet of our loving God, and we always remember and treasure the blessed memory and blessed teaching of beloved stand Pastor Lina Almeida and all beloved children and whole Almeida family. And I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, preachers, to all of you, my dear brothers in Christ, my beloved webcast viewer who are watching right now throughout the globe. Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating malapanginoon. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, pinagpala po tayo sa lahat natin mga anniversary crusade sa habang atawa ng Panginoon dahil sa unat dalangin ng ating beloved noble pastor. Amen? Amen? May naman yung amen nyo. Orag, tugon ba mo? Di man yung overnight. Singgit malakas. Amen? Kana amang Kristiyanong pinagpapala, malakas sumigaw. Amen ba? Kaya parang demonyo lalayas. Kasi pag pahinay-hinay ka magsinggit, ang demonyo, takluban ka diya. Pero kung malakas ka sumigaw, lagtalsikan ang kaaway. Amen. Palakpakan. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, ating pag-aralan sa gabi ito ang ginatawag na evangelism. What is the benefits of evangelism? Kaya tayo mga minamahal, nagkaroon tayo ng mga ang dawat, mga anniversary natin ginagawa ating crusade. Mga minamahal, nagbigay tayo ng leaflets, nagpapasting tayo, nagbigay tayo ng nagbandilyo tayo. Kaya hindi lamang po anniversary yung ginagawa natin. Kasi anniversary, puro celebrate, commemorate the start of a church na parang ganon. Kain-kain lang. Kaya ginagawa natin crusade, spiritual healing, revival crusade. Bakit po? Napaka-importante po yung evangelism. Ano bang ibig sabihin ng evangelism? Evangelism meaning by spreading of the Christian gospel by public or preaching and witnessing in personal life of others people. Pagpalakpakan mo natin Diyos. Evangelism meaning ginaspread out mo ang gospel ni Kristo sa publiko at pinapangaral mo at gina-witness mo, pinagsasabi mo sa iba't ibang tao sa buong daigdig. Yun pong itawag na evangelism.
We have to evangelize the people. Mangaralan natin sila, sabihan natin sila ng Ebanghelyo, the good news, that Jesus died in the cross of Calvary to forgive our sins, to give us eternal life. Yan po ang itawag na evangelism. Kaya napaka-importante po yung anniversary crusade. Imagine mga minamahal, galing pa po tayo ng Balingasag, nakita nyo pong himala, nakita nyo po yung tagumpay sa pag-ibanghelyo. Napaka-importante, maraming tao nakalagan sa gapos ni Satanas. Importante po yun. Amen? To spread the gospel upang makalagan ang gapos ni Satanas. Mga kinakadina ng talagang kinakadina na totoong kadina, at kinakadina yung isipan ni Satanas, pinalaya sila. May iba't karamdaman. Kung hindi tayo nag-sounding, hindi tayo nag-ngal-ibanghilyo, hindi tayo nag-sakripisyo, naglagay ng mga leaflets, yung mga tao na hindi po sila nakadalo sa gawain. Pag nagkaisang Kristiyano yung ginagawa natin, grabe. Sa Balingasag, hindi ka na mag-imbital eh. Sila na mismong lumalapit doon sa bautismal tub na magmauna, tuslob siya sarili. Amen? Ibig sabihin, natutuwa ang Diyos sa ating ginagawa because we're spreading the gospel. Amen? From crusade, going to anniversary crusade sa Southern Leyte, grabe ang revival. Hindi mabayaran ng salapi ang luha tumutulo sa mata ng mga tao. Mga baguan na umiiyak sila, tumatanggap sa ating mahal na Panginoon, binabanggit niya na pangalan ng Diyos, hallelujah, nagkaroon sila ng kaginawaan, gagaan sila mga katawan, napalaya sila ramdaman, gapos ng kaaway, dahil sa pang-ibanghilyo natin. Dahil sa Biblia, ang isa lang kakaluluwa na pakalaga sa harapan ng Diyos. Isa lang. Isa lang. Multitudes of angels rejoicing in heaven for that one soul na lalapit sa ating Panginoon. How much more kung marami? Laksa-laksa na anghel sa langit ang nagkatuwaan, nagagalak sa isang kaluluwa lamang, iiyak, lalapit, magsisisi, tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. E kung marami sila, sobra sa 1, 2, 3, 50, 30, grabe ang kagalakan ng mga anghel sa langit, mga minamahal. Natutuwa ang Diyos sa ating mga ginagawa. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hanggang sa Libertad, Abuyog, Northern Leyte. Pumunta tayo sa Hinatunggan, Silago, Southern Leyte, from north to south. Grabe ang kagalakan ng mga tao. Yung kapatiran natin, grabe kaiyakan, luksuhan, kagalakan. Sabi niya, kuya, hindi namin mabayaran sa lapi yung aming naramdaman na kagalakan. Napakalayo ng lugar namin, pinisita, pinuntahan nyo kami. Alam ko malaking ginagastos, wala kaming ibabalik sa inyo. Sabi ko, hindi kami naniningil ng aming ginagastos. Hindi naman sa aming pira yan. Pira ng Diyos, katapatan ng kapatiran sa CDO. Ang gusto lang namin ipakita nyo sa Diyos. Suklian nyo ng katapatan yung paglilingkod sa Diyos, pagpupuri, pagserbisyo, at pangalakayan ng kaluluwa upang may presenta tayo sa harapan ng ating pinakamahal pagdating ng araw. Ibig sa maruti, magpasalamat. Ang ating natanggap na libre, pinabahagi natin ng libre sa mga tao. Na importante yung evangelism, pag-spreading the gospel sa mga tao, dahil mga tao in the click of obedient, maraming tao na matay, walang Kristo, impyerno ang ilang pinapuntahan. Everybody serves the Lord. Hanggang North Cotabato, grabe. Mawala yung pagod mo, mawala yung iniisip mo. Ikaw mismo marirevive. Yung Bangilan, barangay po yon, sakop ng North Cabaca, North Cotabato, papasukin yan. Halos yung signal, tag-1 bar lang. Talagang mga remote area. Pero pinapasok natin ang himala ng Diyos. Mayroon tayong matatapat na makapatiran doon. Kaya pinupuntahan natin sa Pamaraba Revive. Yung last year, yung isang pastor ng UPC, na matanda si Badir Bukat, Ilocano, nagpabautismo dito sa atin, nagparibaptize, sabi niya, doon lumapit sa akin yun. Akala ko magdebate sa akin, kaya rinibyo ko pa. Pagkatapos nang umupo na kami, sabi niya, beloved Lord Preacher, lumapit ako sa iyo, hindi ko para magdebate. Magtatanong ako kung pwede ba ako magparibaptize. Sabi ko, pwede, pabautismo ka na. Nakita niyang kaibahan dito, yung pagkilos ng Diyos. Yung himala na naramdaman niya, wala daw sa kanila.
Puro lang daw salita, puro salita, magaling magsalita, pero wala daw sa gawa, walang himala, walang presensya, nanginginig ang katawan, wala daw ugang-uga. Apal dito daw sa atin ibang-iba, kunti pa lang taas ng kamay mo, pagsiga mo, tumutulo ng luha nyo. Yan pong hinahanap namin na wala sa iba. Sa sobrang katuwaan niya, yung lupa niya doon, dinunit niya, binigay niya sa gawain. Siya pa mismo ang unang gumastos, nagpatayo. Ngayon, pinaikutan niya na ng halublak. Pusti, sabi niya, beloved OP, gusto ko ipakman ko ni. Ipastel strases. Sabi ko, ganun ba? Walang problema. Mayroon tayong mga pledges, special offering, ibigay namin sa iyo para makatulong sa iyo. Tuwang-tuwa sila. Sabi, alam ko, beloved, naramdaman ko, sabi ng mga tao dito, niya, Brad, pag may chapel na kay rito, lahat kami lilipat sa gawain niyo. Sang pastor, mga pamilya, nagbabautismo sa atin, pero sila sa baptis. Sabi, hindi lang ko makalabas ngayon sa amin, beloved OP. Dahil yung lupa na tinitirahan namin, ang nagabayad yung baptist na pastor. Kaya doon lang muna kami. Pero pinapangako ko sa iyo, pag magpatayo yung chapel, may matirahan na kami na bahay sa likod, lilipat ako sa inyo. Dahil dito sa inyo, sa Diyos mo kasi, naramdaman ko ang presensya ng Diyos. Doon nagpipreach ako, akong naawa sa sarili ko. Bakit? Mismo ako walang naramdaman, lalo yung mga pinipreachingan ko na mga membro. Pero sa inyo, pagtaas pala ng kamay, hindi namin maintindihan kung bakit tumutulo yung luha namin. Naramdaman namin yung presensya at anointing kapangyarihan. Sabi ko kahit dito po, ang pastor namin, hindi lamang ordinaryong pastor, siya po'y propita ng Diyos. Sa kanyang panalangin, unang panahon, pangagrabe, sakripisyo, ilang 40 days, one time 96 days, 20 days, 10 days, hindi na mabilang hanggang iyon. Nakabuilt in ang prayer sakripisyo na beloved pastor. Kaya inaani namin yung anointing power, inaani namin yung pagpapala, grabe po, wherever we go, nagkursada kami, liblib ng lugar, critical ng lugar, pinapasok namin, ngunit payapa kami ng ibanghilyo, kasama namin ang Diyos. Sabi, totoo yan. Ditong lugar namin sa Madalam, hindi basta-basta dito. Pero nagtataka ko sa inyo, para wala kayong takot labas-pasok dito. Ang iban dito, pastor, natatakot sila. Kami ganing nagtatago eh. Mga nitibo kami dito. Pero sabi ko, nakita ko nga ang Panginoon nag-umbrella sa inyo. Nakikita ko, pinapayungan kayo palagi ng Diyos nyo. Dahil dito sa Sumukasid, makapangarihan ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Istorya kami. Istorya kami. Sabi, ayaw lang mag-alala. Dandahan kami lilipat sa inyo pagdating ng panahon. Gaano ka-importante yung pag-ibaghilyo? Amen ba? Everybody say, praise the Lord. Yung kapatiran sa Kinapawan, sila mismo pursige. Beloved OP, kami na bahala magbayan sa It's Radio, nag-plugging sila. Within 1 month. Sabi ko, yung mga plugin dyan, i-edit nila. Alam niyo, maminamahal, yung taga-Antipas, walayo yun. Cotabato, Pasaka. Mag-asawa sila. Nung dumalon, sandi niyan. Yung nakita niyo sa video, grabing iyak na naka-green. Halos, napupuspos sa iyak, natutumba siya. Yun, may psoriasis pala sa buong katawan. Kaya matagal na kaming membro ng Assemblies of God. Pero nagtataka ako, bakit hanggang psoriasis ko hindi pa rin gumagaling? Sabi ko, hindi tama yung bautismo nyo. Bakit po? Sa pangalan lamang ni Jesus ang may pangako, mapatawad ang kasalanan mo at matanggap mong banal na Espiritu. Dito sa bautismo mo, sa pangalan sa Amahan, Anak, Espiritu, wala pong sinabing mapatawad ang kasalanan mo at matanggap mong banal na Espiritu. Sinabi lang, pangaral ka mo, umalis kayo at pangalan Ebanghelyo, sa pangalan sa Amahan ng Espiritu at turuan mo sila maging alagad. Yun lang, tapos. Walang sinabi na mapatawad ang kasalanan mo at matanggap mong banal ng Espiritu. Dito po sa Acts 38 hanggang 39 documented nakasulat sa Biblia. Binasa po namin. Alam mo mga minamahal, maya-maya sabi niya sa akin, magbabautismo na kami. Nang magbabautismo na sila, pagtingin ko yung kanyang mga psoriasis, sa umpisang pulang-pula. Sabi niya, Brad,
pagkatapos namin bautismo, yung pula ng mga sakit ko naging puti. Sabi ko, pinatawad ng Diyos ang inyong kasalanan. Sabi ko, Lord, kung di tayo nag-ibanghilyo, hindi tayo nag-sounding, hindi tayo nag-publish sa radio, sabi na napakinggan namin sa radio, Brad, na mayroon dito kayo krusada, kaya pumunta kami, bagamat malayo ang aming lugar. Yung isang babae, bata pa, 28 years old, may isang anak, may asawa siya, dumalo. Mayroon pala siyang breast cancer. Cashier ng Jollibee. Kawawa. Ritaryan din. Sabi ko, yung bautismo mali, baptize ka dito. Habang siran ko doon, umiiyak. Sabi ko, pwede mo naman yung pantalon mo gawin mong palda. I-convert mo lang para sa iyong kagalingan. Basahin mo sa Biblia, Deuteronomy 22 verse 5. Sabi, hindi kong paligoy-ligoy. Kaya importanteng kaligtasan mo. Bata ka pa, may cancer ka na, isa pa ng anak nyo. Ato, sabihin ko totoo sa inyo. Ang babae, huwag magsuot ng pagdamit pang lalaki. O ang babae, ang lalaki is pang babae. Ang lahat niyan gumagawa ay karumaldumal. Revelation 21 verse 8, ang karumaldumal itapon sa impyerno. Tita mo, napupuri ka sumasamba karon. Kaya karumaldumal ka, itapon sa impyerno. Kaya matataka ka yung karamdaman mong cancer na natili sa iyo. Tumulang luwa. Sabi niya, salamat. Naawa ko sa anak ko. Bata ka pa. Mangako ka, dumalo ka dito palagi, sumamba ka. Sigurado, hindi abusin isang buwan. Huwag ka na magpantalon, huwag ka na mag-make-up. Ang Diyos, papagaling ka sa iyong karamdaman. Thank Diyos dito buhay, mga minamahal. Nagkakaiyak, nakakatuwa. Bakit? Naisip ko, hindi mali yung ating ginagawa. Walang mali yung ating ginagawa. Totoo ang Ibanghilyo, buhay at makapangyarihan. Evangelism helps keep the gospel central in our lives and churches. Ang pag-ibanghilyo sa mga tao, mga minamahal, ay tumutulong nga ang ibanghilyo ay isa ka central. It makes us central in our lives, sentro sa ating buhay at sa mga churches. Yan pong number 1 nga benepisyo sa ibanghilyo. Evangelism helps keep the gospel central in our lives and churches. Kaya ibutang natin palagi. Yung pinaka-sentro ng buhay natin ay ang ipangaral ng Ibanghilyo. Kayo man, mga minamahal, hindi kayo makontento, kung tayo makontento na tayo lang ang dadalo dito at tayo lang ang maligtas. Tayo po ang inihintay ng mga tao sa ating kapaligid. Yung kapitbahay mo, yung pinsan mo, yung kamag-anak mo, your friend, your neighbor, your relatives, your kinsmen, your loved ones. Tayo pong hinihintay, hallelujah, to open your mouth and blow the trumpet. Yung bibig natin, buksan natin, ipangal-ibanghilyo. You have to evangelize them. Tell them the goodness of God in your life. Sabihin natin ang kabutihan Diyos sa ating buhay since we meet the Lord until now. Na dati tayo may cancer, may diabetes, problematic tayo, yung tinanggap natin sa Kristo, pinagaling tayo ng Diyos. Yan pong i-evangelize mo. Yun ang spread mo sa kanila. The gospel in the public, preaching them, witnessing them. Mga minawal ka, Diyos natin, may kapangyarihan, mayroon tayong patotoo sa buhay natin. Hindi natin pwede pang itigom, yung bibig natin itago, ba ikaw ay Kristiyano. Mas ibabandira mo. I'm proud to be a Christian and a member of the Jesus Miracle Crusade. Huwag kang mahiya. Huwag kang matakot. Make it central in your lives and in the churches. Yan ang ginagawa natin dito, mga pinamahal. Everybody say, praise the Lord. Napaka-importante ito. Pangalawa, evangelism defends our understanding of the most fundamental truth of the Scripture. Evangelism, pag pinapangalan Evangelyo, defend, lumalalim po ang iyong pag-unawa. Ang iyong pag-unawa sa the most fundamental truth of the Scripture. Yung fundamental, yung katotohanan, totoong turo ng Biblia sa kasulatan. Maging deepin sa'yo, maging malalim sa'yo, maintindihan mo ng lubusan pa ikaw nangalan Evangelyo. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Pangatlo, it properly motivated evangelism grows our love for God and neighbor. Benepisyo, properly, maging tama, insaktong mamotivate sa atin. Kikilos sa atin.
ang pagpangali Ebanghelyo at tutubo ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating kapitbahay. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Timo, yun ang benepisyo na ating matanggap. It's properly motivated evangelism grows our love for God. Tutubo, pag ginagawa mo palagi yung pag-ibanghelyo, sabi dito, it motivated evangelism grows our love for God. Tutubo ang ating pag-ibig sa Diyos at sa ating mga kapitbahay. Nagkaroon ka ng pag-ibig, pasanin sa kanila na sila po'y sabihan mo ng salita ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Evangelism prompts unexpected questions and objection from non-Christian which can deepen our faith. Natural po yun. Sa pagpangaral mo ng Ebanghelyo, hindi po maiwasan. Maharap mo at hindi mo inaasahan, may mga taong mag-question sa iyo at mag-object sa pinapangaral, magdebate sa iyo. Lalo mga hindi Kristiyano, mga minamahal, aron masuta at matungkad nila to deepen our faith, aron subukan nila gaano nakalalim ang ating mga pananampalataya. Palakpakan natin Diyos. Panglima, evangelism protect us from mistakenly assuming that those around us are saved. Evangelism kuno protect us from mistakenly assuming that those around us are saved. Pag palagi ka nag-ebanghelyo, mga minamahal, maproteksyonan tayo. Yung mali nga pag-akala nga ang ating palibot, sila po'y ligtas na. Mali po yun. Amen? Pabayaan mo sa ligtas naman sila, may mga rilo, hindi po yan. Paano sila maligtas? Hindi mo sila sinabihan. Paano sila maligtas? Hindi ka nag-share sa kanila. Mali. Amen? Tayo ang mag-share sa ating kapitbahay. Patunay natin na totoo ang Diyos at mayroon Diyos na makapangyarihan at maligtas sila. Palakpakan po natin Diyos. Ay, hindi ka pa tulog-tulog lang simbalay. Wala ang ginagawa. Puro ka ng debate sa mga Facebook mo. Mangaral ka ni Bingno sa kapitbahay mo. Iligtas mo sila. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen? Number 6, evangelism increases the livelihood of being self-persecuted from the gospel which leads to our growth. Evangelism ko no, mga minamahal, evangelism accuses the livelihood, increase the livelihood of being persecuted from the gospel which lead to our growth. Pag palagi ka nag-ebanghelyo, mga minamahal, ay mag-increase daw ang livelihood mo. Pagpawalain ka ng Diyos. Amen. Amen. Hindi mag-amen. Pagpapalain ka daw ng Diyos, it increases your livelihood. Amen. Kaya mag-ebanghelyo ka, pagpapalain ka ng Diyos. Hindi lang puro negosyong sinasabi mo. Samahan mo ng ibang-ebanghelyo. Evangelism, it increases your livelihood. Pagpalain yung negosyo, trabaho mo, hanap buhay. Dahil bakit? Ginagawa mo ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kung itago mong ebanghelyo, walang tao makarinig, walang maligtas na kapitbahay mo. Hindi ang Diyos matutuwa, hindi siya maluwalhati, malungkot ang Panginoon. Dahil bakit po? Wala tayong kaluluwa na dala sa panahan ng Diyos. Ulitin ko. Isang kaluluwa lang ang magsisisi, madala mo sa panahan ng Diyos. Multitudes of angels rejoicing in heaven. Napakaraming anghel magmaya, matutuwa sa langit. Lalo na po kung maraming sobra sa isa. 2, 3, 4, 5, 10, 30, 50, 100. Grabe! Ang katuwaan ng mga anghel sa langit, labaw ang ating pinakamamahal na Panginoon. So kung patuloy tayo nag-ebanghelyo sa Biblia, it increases your livelihood.
yung trabaho mo mag-increase, pagpalain yung negosyo mo, pagpalain yung trabaho mo, pagpalain yung physical mo, lahat-lahat na gawin mo, pagpalain Diyos. Bakit po? Ginagawa mo ang Great Commission, kalooban ni Diyos ang ginagawa mo na pagligtas ng maraming mga tao. Kaya yung ating mga paghihago dito, pagpangabudlay, paghirap, pagsilipisyo, hindi ito mabaliwala, mga minamahal. Yung binibigay nyo, mga minal, bagabit yan na ibalik ng Diyos sa inyo. Bakit po? Hindi tayo makamotivate kung wala tayong panggastos. Magkano ginagastos sa kurudo, mga tanang pagkaon, lahat ginagawa namin, mga minamahal. We cannot motivate evangelism, the gospel, kung wala pong nagbibigay. Kaya huwag kayong magkait sa iyong binibigay. Huwag kayong daluan ng Diyos. Bakit po? Sabi ng Biblia, habang ginagamit natin sa Ebanghelyo to evangelize people, sabi ng Diyos, it increases your livelihood. Ibalik ng Diyos ang pagpapala sa atin, pagpapalain tayo ng ating pinakamalapay noon. Walang talo, lahat tayo makinabang, pagpalain tayo lahat ng ating pinakamahal na Panginoon. Tandaan niyo po, importante lahat, individually, mayroong itong na personal evangelism. Isa-isa, personal evangelism. Manukto ka sa kapitbahay mo, sa classmate mo, sa mga neighbors mo, sa mga nabwas mo, sabihan mo sila. You have to spread them the gospel, the good news, publicly, preaching them, witness them. Sabihin mo, tell them that our Jesus loved them most. Mahal sila ng Diyos. Ang Diyos natin nagpapagaling karamdaman, nagbabago ng tao at nagliligtas ng tao. Importante po ang Ebanghelyo araw-araw. Sabi ng Proverbs chapter 11 verse 30, last verse na lang para makabasa nito ating mga leader. Proverbs 11 verse 30. Libro sa Proverbio, Kapitulo 11, versikulo 30. Ang Colossians 1, 6 and 5, Brother Carlito. Ang bunga sa matarong mo'y usa ka kahoy sa kinabuhi, ug kadtong manggialamon, makadani og mga kalag. Palakpakan po natin Diyos. The fruits of righteous is a tree of life, and he that winneth souls is wise. Ang tao nag-evangelize, nag-spreading the gospel, nagadala ng mga kaluluwa sa Panginoon, ang tawag sa niya, evangelist, preacher, spreading the gospel. Ang tao nagaligtas, nagadala ng kaluluwa sa paan ng Diyos, ang tawag sa niya, marunong na tao. Palakpakan natin Diyos. Napakarunong mo kapatid. Yung tao palang marunong, yung palagi nagdadala na ikayat ng kaluluwa sa paan ng Diyos. Amen ba? Hindi pong marunong ka sa debate. Hindi marunong ka sa lahat, hindi. Maging marunong ka lang sa harapan ng Diyos kung marami kang dindalang kaluluwa sa kanyang paanan. Amen? Amen? Importante oh. Ang bunga ng matuwid ay punong kahoy ng buhay at siyang pantas marunong ay humihikayat ng mga kaluluwa. Kaya pag mangaral ka, mga ebanghelyo palagi, nag-evangelize ka, matutuwa ang Diyos. Lalo ka maging marunong. Parunungin ka ng Diyos. At wala kang pinag-isa-aralan, wala kang ginadwitan, pero malakas ka magdala ng kaluluwa, ikaw ang pinakamarunong na tao sa balat ng lupa. Amen? Amen? Pero kung marunong ka, nang-aaral ka pa, lalo ka naging marunong pa. Kung wala kang runong, nangangaral ka na ka ng kaluluwa sa panan, lalo ka maging marunong. Pero kung wala kang ginagawa sa iyong bahay, tulog ka lang at tulog, wala kang dinalang bunga sa paan ng Diyos, ang hindi katawagin Diyos marunong. Everybody say, praise the Lord. Hindi ka matawag na marunong ng Diyos. Ang taong marunong, araw-araw, nagikayat ng kaluluwa sa kanyang paanan. Last verse. Colossians chapter 1, verse 5 up to 6. Beloved Brother Carlito. Palakpak. Hallelujah, praise the Lord. Kolosas, Kapitulo 1, versikulo 5, hantod sa versikulo 6. Hallelujah, praise the Lord. Tungod sa paglaom, nga gikatagana, alang kaninyo, dito sa langit, ining maong paglaom, inyong darungog, kaniadto, pinagi sa pulong sa kamuturan,
sa maayong balita sa 6 nga miabot kaninyo maingon nga sa pagkatinuod kini nagapamunga o nagamalambuon sa tibok kalibutan. Maingon man usab diha kaninyo sukat pa niadtong adlaw sa inyong pagpakadungog sa pagkaila sa tinuod nga grasya sa Dios. Amen. Palakpakan po natin Diyos. Mga minamahal, the hope which laid up for you in heaven. Yung pag-asa na nakaatang sa atin sa langit. Nga dyan po natin napakinggan sa una pang panahon ang salita ng katotohanan. Amen ba? Na inyong narinig ang salita ng katotohanan ng Ebanghelyo. Kaya meron tayong pag-asa, which come, ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ang buong sanlibutan na namumunga at lumalaganap, gaya rin naman sa inyo. Mula ng araw na iyong marinig at malaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Natanggap natin ito before pa hanggang ngayon. Ito po'y pagyamanin natin ang salita niya sa katotohanan sa puso natin. Ito po'y biyaya ng Diyos. Natanggap natin yung salita ng katotohanan. Umpisa na narinig natin ito. Nagkaroon tayo ng pag-asa at hanggang ngayon tayo po'y pinagpapala ng Diyos. Atin tong tipigan sa puso natin, mga minutong pag-asa na salita niyo sa pakinggan natin ang katotohanan. Ipangaral natin sa mga tao. Sabi niya, ang natanggap yung libre, ipamigay niyo ng libre. Sabihin niyo sa kanila, itong Ebanghelyo ng katotohanan upang ang kapitbahay natin, labas pamilya natin, magkaroon sila ng kaligtasan. Awitan natin, Diyos, mga minamahal. Napaka-importante ang pangaral ng Ebanghelyo. Ito'y dumating sa inyo, gayon din naman kung paano ang buong sanlibutan namumungat lumalaganap. Gaya rin naman sa inyo, mula ng araw na iyong marinig at malaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula ng araw na iyong narinig ang Ebanghelyong kaligtasan at maalaman ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Sa pagmamahal ng Diyos, sino ang makahihigit? Mayroon ka ba nababati? Hallelujah! Bugtong yan ang hindi pinagkait. Nanaog sa mundo, nagdusa, dumanas na libo. Purihin ka. Hallelujah. Singgit, hallelujah. Kahit bayan, hindi sapat ito upang ibalik ang dugong na tinigis ng iyong anak. Mga sakit. Hallelujah. Diyos, ibuti mo. Diyos, ibuti mo. Sa isang katulad ko. Masuwain sa lahat. Di ba't pansin? Laki ng pagmamahal. Tinanda pa rin. Pinatawad. Nasalan. Hallelujah! Sa dakilang pagmamahal mo, kahit bayaran ba, hindi sapat ito.
mensahe, mga minamahal. Di sapat Ang kaligtasan na mga libre at tinatanggap. Dugong itinigis. para sa akin. Purihin ka na sa dakila. Purihin ka sa dakila. Mahal mo. Pagmamahal mo sa amin, Lord. Salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na tanggap namin. Hindi sapat Hindi sapat upang ibalik ang dugo. Itinigis. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ka sa dakila. Pagmamahal mo. Ngayon bayanan pa. Hindi sapat ito upang ibalik ang dugo. Para sa akin ang dugong itinigis ng iyong anak. Salamat sa dugong singgit. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na ating narinig umpisa pa nung unang panahon ng Panginoon nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa ating kaligtasan. Ngayon, yung katotohanan na to nandito sa atin. Tinatamasa natin itong kaligtasan. Pinagaling ating karamdaman. Binago ang ating buhay. Pinagpala tayo sa lahat na pinagpala. Di natin kaya bayaran ang ating Panginoon. Kahit magsikripisyo pa tayo, lahat gawin natin. Hindi natin walang sapat daw. Hindi kaya bayaran. Ang dugong itinigis ng Diyos sa krus ng Kalbaryo. Kaya napaka-importante ang pangalan ng Ebanghelyo. Kung ating beloved pastor wala magkrusada sa Mindanao, wala mang sakripisyo ng fasting and praying, wala mong gastos ng libo-libo, sa SKDO wala tayo maligtas. Wala tayong Ebanghelyo na rinig. Kaya gano'n na lamang magsumikap ng ating beloved pastor. Nagpupuasa, nag-ayuno, magdakilang araw, magkukusalang sipisyo mo gastos ng milyon upang abutin mga tao. Hallelujah! Itong sinusunod natin ang pattern, mga minamahal. Wala tayo, sagbot basura kita. Sinusunod natin ang kalooban ng ating Panginoon na umpisa natin beloved pastor sa malakas sulatan. Kaya patuloy tayo magsagawa ng mga Ebanghelyo. Hindi tayo magsawa sa pagpuasa. Hindi tayo magsawa sa magbibigay. Hindi tayo magsawa sa magsuporta sa gawain upang marami pang tao maabot natin ang Ebanghelyo. Binagi sa pagpangaral, mga minamahal. Hallelujah! Kulang pa ang buhay natin ibigay sa Diyos. Wala tayo ipagmayabang. Wala tayo ipagmalaki. Noon, walang-wala tayo. Ngayon, nagtatamasa tayo ng grasya ng Diyos. Kaya paglingkuran natin ang taos-pusong Panginoon, mga minamahal. Wala tayong maibalos, wala tayong maiganti. Buhay natin, ibigay lang natin sa Panginoon. Habang may lakas tayo, paglingkuran natin siya. Habang may buhay tayo, paglingkuran natin siya. Habang mayroon kang magawa, gawin mong lahat ng bagay para sa Kanya. Bilang pasalamat sa kaligtasan, na Ebanghelyo narinig natin noong una pang panahon.
Taas yung kamay, mga minamahal. Abang naramdaman natin yung presensya, manalangin tayo. Upang man Panginoon, dakilang Diyos, sa ulat dalangin, propeta, man pastor, kahabagan mo kami. Kawaan mo kami, Lord. Patuloy mo kaming paghawakan. Patuloy mo kaming gabitin sa iyong gawain. Patuloy mo kaming palakasin. Patuloy mo kaming pagpapalain sa material, pinasa spiritual na bagay. Kaya lahat namin ginagawa, ito po'y nasa palasalita mo, man Panginoon. Hallelujah. Minsana na to ang aming sakripisyo. Ngunit mapanuguran ka namin, matutuwa ka. Alam ko, grabe kagalakan sa langit, sa mga kaluluwa na ililigtas mo, man Panginoon, sa bawat makusada, sa bawat anibersaryo, sa bawat, hallelujah, sinti mo na binabian dito. Ikaw natutuwa, man Panginoon. Pagpalayan mo kung nabusa, makatawahan mo tapat si sino naglilingkod sa iyo. Walang sawang nagbibigay, walang sawang ng suporta, walang sawang ng sakripisyo. Ipalagpalain mo lahat sila, Panginoon. Dalangin propeta, man pastor, sa pangalan ni Jesus. Singgit, hallelujah. Singgit, hallelujah. Ipatong kamay sa ulo nyo, hallelujah. Upo mo lang, Panginoon, ibabang kapangyarihan mo sa milit na dalahin mo lang, pastor, sa oras na to. Bandungan nyo ay bind the prop ng sa limos, infirmity, sickness, and disease. Cast out from your mind. The might of Jesus. Be healed, that our promise. Bless thy children. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord, hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan po natin Diyos, maminamahal. So lahat po tayo tumayo, maminamahal. Medyo lumampas tayo ng kunti, maminamahal. Lukso, Dalukabisis, Singgit, hallelujah. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ayaw mag-absent, Biyernes, maminamahal. Sama-sama tayo mag-overnight. Tulong at tawa ng ating pangagin niyo po sa mga boxes natin, mga pledges dyan. Mga box diyan sa gawas. Yung puti nga box sa TV yan. At sa yung brown sa lupa. Maminamahal, after this, ato mga anniversary crusade, mga pledges yung naalang di ato ni hinahinayon plano para maplastaran ng ating pulpito, mamahal, kaya busy pa po tayo sa bagatin na malapay. Tumayo tayo lahat, maminamahal, sa ating closing prayer. Itong beloved preacher, Brother Lulong Similia. Hitas yung kamay niyo po, mga lingkuran sa likod, tabangan kamada, dalo natin di sa likod, mga minamahal, para may practice po yung singles choir, ugma alas 5. Singles at youth. Pagilang. Hallelujah, praise the Lord. Manalangin po tayong lahat, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Opo, ang magbanal Diyos, kapangyarihan sa lahat sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoong Isus. Unalangin sa aming ginagalang sa mga pastor. Evangelist Weldy Estrada Almeida, maraming salamat po sa tagumpay sa banal na gawain. Kabing ito, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa MC Joyful of Solemn Song, sa mga testimony, sa mga kapatiran, mahal na Panginoon, sa pagbigay, pathandog, mahal na Panginoon, higit sa lahat. Hallelujah. Sa iyong banal na salita, nagpalala sa bautisa sa amin, mahal na Panginoon. Panginoon, hallelujah, Brusul, paghawakan mo kami, hallelujah, sa among pag-uli, sa among tagsatagsa, kapanimalay, sa mga dalan, sa masakyanan, iligtas mo kami, mahal na Panginoon, hallelujah. Ibalik mo kami sa mga sunod nga bulhaton o Diyos, hallelujah, uban sa kadasig, kalig-on sa pagpangalagari kanimo Diyos. Kinigtanan mo pag-ampos, pangalan ni Jesus, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Amen. God bless you po. Brother Lulong. Practice po tomorrow, singles youth alas 5. Maglaman na ito, minamahal. We love the Lord and His love tomorrow. Magpalihan sa teleposto nga, mga masakit balatian, labit precious.